A day in the life as a Davawin na nagpunta ulit nakabalik ulit no sa Tacloban City ng Leyte. Like paalis ako tayo nito pero ganoon talaga kahit ayaw ko man sanang umalis gawa ng marami pa kung pwede dapat hindi pa napuntahan sa lugar pero may mga nakaschedule na tayo ng mga dapat pupuntahan sa Samar and Bicol. Nagpilang kuan pumilo. Asan nagikan? Davao ito sir. Pilan 100 kilo. 100 kilo. Davao. Meron mga medyala ito. Davao, matamis yan. 37. Davao good, no? 37. 100 ang kilo, mura lang. Samantalang sa bangkirohan, ano yan nasa 70, 80, 90, 100. Ganun din ang presyo, no? Sino nga, no? For today's video is, ano lang, kumbaga, last day na ho natin sa Tacloban City. Kumbaga, paalis na ho tayo dito at papunta na ho tayo ng Samar Province tapos Albay. Pero syempre bago tayo mag Samar and Albay, pupuntahan ho muna Sorsogon tapos Albay tapos Bicol, no? Pero bago pa tayo pumunta sa mga lugar na yon, ipuntahan ho muna natin yung Palo Leyte tsaka yung basta marami pa tayong pupuntahan sa may Leyte area bago tayo sasakay ng bus papuntang Catbalogan City. And kapag pupunta pala kayo ng Tacloban City or I don't know kung sa ibang lugar din ba ng Leyte is meron bang ganito mga pagkain, pero highly recommended, no, talaga yung yung pagkain nilang chocolate moron. Legit, no, legit talaga yung sinasabi ng mga taga Tacloban City na pagka sinabing Tacloban local delicacies is moron talaga yung kanang pinagmamayabang. Pero alam nyo bang mas masarap sa akin, mas nagustuhan ko yung binagol. Yes, masarap din naman ang moron. Actually, meron pa ako ditong moron, no? Hindi ko pa na ubos. Hindi ko pa muna binuksan yung iba kasi nga mapapanis, sayang. So ngayon, ang binagol ang nagustuhan ko talaga sa totoo lang. Mas feel kong kainin itong moron. Yan, I mean yung binagol kasi basta masarap siya na parang basta di ko maintindihan kung ano yung pagkagawa nun. Basta parang cake na mayroon siyang feelings sa ilalim, like yung parang caramelized na basta syrup na di ko masabi kung paano ginawa yun. Hindi naman siya kalamay, basta parang siyang cake, something like that na parang suman na nilagay sa bagol. Basta masarap, hindi siya, wala siyang katulad. Kaya ako yung nagsisi dito na ang kinuha ko, kasi itong tatlong to tinikman ko, like kumuha ko ng maraming moron kasi nga pampasalubong, dahil nga sabi ni ate ay matagal siyang masirat, mapanis itong sa chocolate moron kasi naka vacuum siya, no, parang air packaging, basta na gano'n, no, nakasilyo siya. Tapos ito namang chocolate moron na nakabalot sa saging, dahon ng saging. Yan ho yung kinuha ko. Then bumili rin ako niyan para makain ko na siya mismo agad-agad, tsaka pwede ko na siyang i-partner sa kape na every time ako magkakape, no, sa umaga. And yung binagol naman ang pinakalabis ho talaga dito, pinaka-perfect. So ibig sabihin noon kung kayo pupunta ng Tacloban City at gusto nyo, syempre recommended na mga taga Tacloban ay yung yung moron nga, chocolate moron. Try nyong tikman din ang binagol. Tapos bago kayo magdesisyong bumili ng maraming moron, try nyo muna ang binagol. Basta ang sarap i-partner sa kape, yung dark coffee or yung walang asukal. Basta dark coffee, ang sarap i-partner ang binagol. So yun lang, masarap siya, the best. So kung sa Davao City meron tayong durian tart, meron din sila dito sa Tacloban City na pinagmamalaking chocolate moron, pero parang underrated yata ang napaka underrated ng binagol. Mas masarap ang binagol sa totoo lang. How did you say that I look like a European? European? Sandro, italiano, spagnolo. Italiano, español, mi amore. Mi amore, mi amigo. Yeah, pantalon. But I'm not an Italian. I'm not a European. I'm a Filipino. Yeah. But you have you light. I have the lighter skin, so I look like something like I'm from Portugal, maybe. Maybe I think. Maybe my descendants coming from Portugal or Spain, something like that. Yeah, they come from Europe. It makes sense. I'm a professor here. A professor of what? Geography. In geography. Yun na nga nagkaroon tayo ng minor nose bleeding sa takpong yun. Igwa nga yung puti, lumapit ho sa atin at sinabihan or tinanong ako kung ako ba daw ay European.
kasi lighted skin daw, tsaka may balahibo sa dibdib, tsaka para daw akong football player. Well, hindi ko alam kung yun ba i-compliment na mapagkamalang westerner, I mean European or mapagkamalang football player. Pero siguro dahil kailangan lang, naghahanap lang siguro siya ng makausap or magiging kaibigan. Since nakita niya ako na nagdadaldala, dala ang cellphone or camera, kaya lumapit siya sa akin. And yun nga bali, ba't ko to share sa inyo na meron akong nakitang itong kwentuhan ko dito sa short lang naman na kwentuhan sa puti na ito. Dahil nga sa dito sa Tacloban, sa mga hindi nakakaalam, marami ho tayo ditong makikitang mga foreigner, no? So far siguro sa mga 10 mga nakikita ko dito na may kasama mga Filipina, siguro mga asawa nila or fiancé, hindi ko alam. Basta itong Tacloban City, wala naman talaga silang masyadong tourist spots area. Hindi ko alam, basta pagkakaalam ko lang yung San Juanico Bridge, tsaka yung MacArthur Highway, yung The Return of MacArthur Shrine, parang gano'n sa may Palolite. Yun lang so far ang pagkakaalam ko na talagang tourist spots ng kanilang lugar. Tsaka yung parang Sohoton Cave ba daw yun. Ang Sohoton Cave naman ay hindi naman siya located sa Tacloban City. So parang somewhere in Samar Island or Borongan. Nakita ko naman sa picture yung Sohoton Cave, pero parang hindi naman siya ganun ka interesting. So yun dito tayo sa may Tacloban Port or Port of Tacloban. And yun lang, bali puntahan natin ngayon ay ang park, yung Kena Plaza. Kasi ako yung nalungkot kagabi sa aking nakita na parang tila yata yung napabayaan. Dati ganda tumambay doon presko yung hangin, tapos marami mga bata, estudyante na nagpa-practice, sumasayaw, ganun. May mga kahit anong mga recreational activities na ginagawa nila sana sa park, pero tila yata napabayaan ngayon, no? Yung fencing, ang pangit na, tapos basta may mga maputik na yung lugar, yung mga simento, yung mga sahig, giba na, no? Sira na. So yun, bali tsaka hanap tayo ng pagkainan nila, yung karinderya sana. Yung gusto ko makatikim ng yung pinaka fresh na luto nila. Yung puro tayo Jollibee, McDonald's, kasi safe, 'di ba? Yan ang natin pinakahabol talaga, dapat safe. 'Di ba ling nakasawa puro Jollibee at McDonald's. Pero ang mahalaga, safe yung tiyan natin, yung ating katawan, hindi tayo hindi tayo nasira, 'di ba? Sa lugar, hindi tayo nagkasakit. Kasi lalot dayo pa, 'di ba? So, 'yun ang rason tayong mga Pilipino kapag namamasyal tayo sa Pilipinas. Ewan ko lang sa ibang lugar, ibang bansa, no, kasi di ko pa naman talaga nasubukang mangibang bansa. So bali ang diyan, ang pinaka point is yun, kailangan mag Jollibee, kailangan mag McDonald's, fast food restaurants, para ma-ensure ang iyong safety, 'di ba? Na hindi kayo magkasakit sa tiyan. So ito yung view dito, ang ganda. So maliit lang yung kalang dito, pinaka pantalan, pero maraming mga dumadaong labas-masok na mga bangka. So sabihin ko in short, masasabi ko rin na parang may pagkakahawig siya sa Port of Iloilo, na napaka busy ng daungan. What I mean is siya, magkahawig siya sa Iloilo City kasi city proper, tapos ito mga bangka, pantalan. 'Di ba ang ganda ang ganda ng settings na ganito. So yun, 'di ba? Ang ganda talaga ng ganitong setup, kasi nga gulpo or pantalan na port, tapos city proper na agad, no? Para siyang city of Iloilo or Iloilo Port sa may San Pedro, Fort San Pedro. Pero lang yung setup lang pag sinabi ng mga usapin namang talagang mas malinis, wala sinabi talaga ang lahat ng syudad sa Pilipinas. Kapag ka Iloilo, linis tsaka ganda ang pag-uusapan. So it's Iloilo for me talaga siya. Pero yun nga lang, talagang kinulang talaga yung araw natin dito, no? Yung 3 days talaga na stay natin dito is kinulang. At mas lalo ko pang nasabing short nga talaga yung araw natin dito na pagstay sa Tacloban City, dahil nga sa nag-comment pa si Jit 2458 nasabi nga niya is ang ganda kaya ng park nila dyan sa may Tacloban Astrodome, at may isa pa yung sa may Tacloban New Bus Terminal, may park din doon, at marami na ang nabago dyan. Siguro ayaw mo lang sa mga Romualdez dahil sa awayan nila ni Inday Sara. Well, siguro tama naman, siguro asar na asar talaga ako dito sa Romualdez, kay Martin Romualdez, no? Kasi nga imbis na aksyon na naman talaga, dapat niyang aksyonan dapat yung yung mga nangyayaring problema ngayon sa ating bansa. Unang-una, kahirapan, 'di ba? Dapat aksyonan nila ng pinsan niya na si BBM, no? Ang seguridad, no?
pangkaligtasan. Ang daming mga batang nakidnap ha, ang daming mga pinugutan ng ulo ng mga walang muwang pa sa mundo, walang kalaban-laban, mga matatanda, mga senior citizen, mga batang maliliit, di ba? So dahil sa kriminalidad, mga droga, ganun. Ang daming mga nangyayari ngayon. Itong ano lang, habang ngayon ito pinaka-moment na ako yan nagdadab nito, nag-voice over. Merong Amerikanong binaril, hinold up sa may Tren to Agusan del Sur. Diba? So ibig sabihin lang ho nun, talagang 50,000 pesos lang ha ang kanyang ninakaw sa Amerikanong turista sa Tren to Agusan del Sur. Pinatay niya talaga ng walang kaabog-abog, as in ganun kahalang ang bituka ng mga kababayan natin ngayon, gawa nung sa sobrang kahirapan. At syempre droga na rin yan kasi wala naman trabaho, wala naman talagang matinong trabaho ang mga drug addict. Syempre maliban sa pagnanakaw ng mga kagamitan, mga kahayupan or mga alagang hayop ng mga kapitbahay, talagang isa sa pinaka madaling paraan is ang mga robbery, mga hold up. So yun, di ba? So, ganun sila kahala ang bituka, walang kalaban-laban yung Amerikano. Turista lang talaga dapat, yun, pinatay lang. Pwede naman sanang agawan lang ng pera, ng bag, shoulder bag, di naman manlaban yun. Kasi marami naman sila, no? Parang riding in tandem, parang ganun ang datingan. Pero yan lang, asar na asar ako dito nga kay Martin Romualdez, kaya dahil nga sa, at saka ito kay Jude Asidre, yan, si Jude Asidre, yan. Kasi ginawa nilang diversionary tactic, itong si mga Duterte. Oo, actually Duterte, mga anything about Duterte, Davao, pati nga yung mga vlogger ng mga Duterte vloggers, no, pinapatawag sa Kongreso dahil nga fake news daw, ganun. So sino ba hindi maaasar dyan na hindi kita dyan? Ito yung mga Iglesia ni Cristo nga, di ba? Tahimik lang yung mga yan, pero talagang nag-effort talaga sila, nagpakapagod, magpupuyat para manawagan, magmarcha, magrally sa mga lansangan, pangunahing lansangan sa mga metro cities dito sa ating bansa, para manawagan na wag nang ipagpatuloy yung mga awayan, mga bangayan, kasi mas marami pang dapat unahin ang Pilipinas, ang ating gobyerno, no? Dapat aksyonan. Yun na nga, unang-una, kahirapan, tagutom, kriminalidad, seguridad, gano'n, no? Kapayapaan. So mas inuna nitong si Martin Romualdez na i-divert, no, ang atensyon ng media, ng madla sa kay Sara Duterte, kasi nga wala talaga itong pag-asang manalo si Martin Romualdez against Sara Duterte. Yun yung aking declaration. Never talaga ito mananalo si Martin Romualdez against Sara Duterte. Alam nyo bakit? Kasi wala talagang appeal sa masa itong si Martin Romualdez. Mayaman lang kasi siya, marami lang talaga siyang pera, bilyonaryo, pero wala siyang mapatunayang gawa, no, sa kanyang pagiging politiko. Unlike kay Sara Duterte, sa loob ng kanyang 10 years sa pagiging mayor, ang dami yung mga na-receive na mga award, hindi lang sa Pilipinas kundi sa buong mundo, no. Marami siyang mga parangal, no, mga award as a city mayor. So walang-wala ito si Martin Romualdez. Wala sa kalingkingan, alikabok lang ito, no, sa laban kay Sara Duterte. Pagdating sa pagalingan sa kailang pagiging public servant, Sara pa rin ang the best. So isa sa pinaka-the best experience talaga natin is yung maglalakad tayo sa downtown. Kahit saan mang syudad, diba, tayo mapunta. So isa talaga sa pinaka best experience na magawa natin is yung maglalakad nga tayo along downtown area nila, yung pinaka-bustling streets, pinaka-bustling area. So ang sa akin, lamang lang ako ng konti kasi experience ko na siya sa sarili ko. Meron pa akong cellphone na dala na pwede kong i-share sa inyo, no, sa pamamagitan ng aking platform, YouTube channel. So tara, bali from here kasi maglalakad lang tayo papuntang yung sinasabi ko sa yung park. Malapit na yun dito. I mean, siguro may kalayuan ng konti, pero ako naman ay game naman ako lakad, no, mag-hike. Kaya maraming ang one way dito sa downtown nila, pinakasentro ng Tacloban City. Ito for example, Justice Romualdez, Senator in Nagi Street. Malinis naman ang Tacloban City kahit paano, pero yun nga lang yung sabi nung mamang driver nung nakarang gabi na mas lalo pa sanang mas malinis pa talaga to sana kumpara dati. Kaso nga lang parang napabayaan niya talaga yung parang mga garbage truck collector
Hindi na nila ginamit yung wala na silang bagong ano, mga parang modernong kagamitan. Ano? Pero ngayon parang ito ngayon kasi ngayon may higpit. Hindi mahigpit ang ano, Basura. basura. So makalat na. Araw na nakakakuha ito dito. Wala na silang truck na ano eh, garbage talaga. Oo nga, luma yung garbage truck, no? Truck na lang. Truck na lang. Parang dinadam na lang yun. Truck talaga ang basura mo walang amoy. Oo. Ay, yung modern, no? Sana, no? Dati meron pala. Sana. Kasi meron yan. Kasi kung pinasa nila sa contractor yan. Oo. Wala din pintang yung biling baby. 1 year, kaibigan lang nakakadala. Yun. O gumagana naman, no? Sige lang, bahala sila. Tagalito naman yung mga yun. Mahirap pag tayo makulong, ano? Makulong talaga. Hindi naman siguro. Alright, so dito tayo sa may intersection ng Senator Inagi Street. Ito na yung natin ha, pinaka huling pagpa-vlog dito within the city proper of Tacloban City. Actually, medyo malawak naman tong city proper. May mga doon pa banda sa may Santo Niño. Naalala ko parang doon kami dati nakastick. Meron kaming inupahan doon na bahay. Okay, 9 7 6 5. Okay. So ang pinaka dito, mode of transportation ay tricycle. Tapos jeep naman sa mga medyo malalayo, no? Multi-cabs. May mga nakikita ko mga video na parang tila yata may comparison sa public market ng Davao City and public market ng Tacloban City. So I don't know kung it makes sense, no, na i-compare, pero siguro dahil yun sa politics, no. Siguro yung na-compare supporter ni VP Sara, tapos yung isa namang na-compare, yung tapos alam naman natin, di ba, yung about sa politics, no, sa mga Duterte, ganon, di ba, na ang ngayon ay talagang dinudurog, no, talagang ginagawa lahat ng paraan. Itong si gumagawa ng napakaraming paraan itong si Martin Romualdez para lang talaga mawala itong si Sara Duterte, kasi siya naman talaga yung pinakahadlang, no, sa kanyang pinaka-ambisyon na maging pangulo ng Pilipinas, magiging hari, magiging emperor, o magiging king, or magiging prime minister, ano pa man. Kasi nga si Sara Duterte ang pinaka most favorable politician dito sa Pilipinas ngayon. Siya yung may pinakamataas na trust ratings and approval, no. And yun, gumagawa siya ng paraan. So lahat na lang panggigipit kay VP Sara at sa kanyang pamilya, no, para lang talaga mawala sila sa arena, sa politics, sa political arena, parang gano'n, no, mawala sila. So ngayon may nagagalit, no, like sino ba tong the audacity na titirahin mo yung mga Duterte, the audacity na yun, titirahin mo, no, sisiraan mo yung mga Duterte, samantalang kung proof and evidences lang talaga para makita natin kung sino yung may mga magandang nagawa, may mga napatunayan achievements. So hindi talaga none other than Duterte talaga yan. So kaya yung iba, yun, ginagawang kino-compare yung Davao sa Tacloban, which is para sa akin very napaka-unfair, no? Napaka-unfair nun sa Tacloban, kasi ang liit ng Tacloban City. Ang ang Tacloban City, masasabi ko parang Toril District lang to sa population, kasi almost 300, hindi pa nagti 300,000 ang ang Tacloban City population. Ang Davao City ay almost 2 million. So doon pa lang wala na, di ba? So kung experience and expertise, walang sinabi ang Romualdez.
Tsaka ano, ang mayor dito hindi naman si Martin Romualdez, no. Pero yun na nga, kung magaling kang talaga, kumbaga parang sabi nga ni Digong, Tatay Digong, na parang wala kang karapatan, no, na magmagaling kung hindi ka naman talaga dumaan sa ganung mga posisyon. Hindi ka nag-mayor, hindi ka nag-mayor ng napakatagal, hindi ka tawag nito, hindi ka naging piskal. Basta pag si Sara Duterte, grabe yung kanyang tawag nito, yung qualification, no. Kung tutuusin, overqualified na siya. Ang dami niyang mga awards, ang dami niyang mga magandang nagawa, ang dami niyang mga records, no. Record holder si Sara Duterte pagdating sa mga awards. Hall of Famer, mga gano'n, no. So ang Tacloban City, so wala sinabi talaga. Parang lang, Toril lang talaga to ng Davao City, Toril District. Sige lang, one of this day na i-compare ko yung Toril District, Barangay Toril sa buong Tacloban City, downtown area. Pwede pa siguro. So no match ang Tacloban City na i-compare sa Davao. So hindi Davao City ang hanapan ng pagkakumpara ni Tacloban City. Maaring Ormoc pa siguro pwede. Kasi parehas silang situated sa probinsya ng Leyte or isla ng Leyte, and at the same time sila, component city, independent component city. Na yun na nga ang masasabi ko. Sabi ko nga nung una kong mga video na parang itong pagiging itong pagka highly urbanized city ni Tacloban City is parang lang siya, parang pilit lang, no. Kasi parang respeto na lang at pagbibigay galang sa kanilang amo na si Martin Romualdez. Tsaka narinig nyo naman siguro, ewan ko lang kung napanood nyo na, basta yung mga video ko about kung iboboto nila si BP Duterte as presidenta, bakit, anong rason, o di kaya kung iboboto nila si Martin Romualdez as presidente, bakit, no. So anong rason? So yun, may mga sumasagot din naman. So pareha sila iboto si BP Sara Duterte and Martin Romualdez speaker, with different reasons. So yung iba taga rito daw, taga Tacloban sila at nakatulong ganon. And si Sara Duterte naman talagang mayroong political will, yun na nga, to get rid of the crimes, criminality, insurgencies, and mga illegal drugs, ganon related na mga issue. So ito yung ilang ka ng pinaka main road na yata, na one way. And yun, lapit na tayo sa tinutukoy kong park. Hindi ko alam kung ito ba yung Plaza La Libertad or ito ba yung Capitol Park. Hindi ako sure, basta park siya na malaki, malawak.